Hindi kanya nag-isip. Anong koneksyon? Tama. May koneksyon mga kababayan. Yung impluensya ng kanyang mga pinagsasabi sa ating mga kabataan, pati ng kanyang tatay, na natingala yung masamang pag-uugali. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sinupalpal ni Montolfo si Sara Duterte? Sinupalpal muli mga kababayan? Bakit niya Mr. Maravillas? Ito kasi yung sabi ni Sara noong June 23. This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. Yung nangyaring pamamaril, mga kababayan, ng dalawang kabataan, doon mga kababayan sa San Jose National High School, na nag-result sa pagkakamatay ng tatlong kabataan sa Tacloban City. Ayun, dumaldal na naman po si Sara. Biniblame yung ating gobyerno, yung Marcos administration. Yan Kaya sabi ni Montolfo, napakabobo na naman itong si BP Sara. Anong kinalaman ng intelligence gathering sa krimen na naganap sa isang paaralan? Columnist Ramon Tulfo criticized Vice President Sara Duterte over her statement linking the deadly school shooting in Tacloban City to what she described as the government's failure in intelligence gathering and threat identification. Sa kanyang social media post, Tulfo questioned the Vice President's remarks, arguing that intelligence operations had no direct connection to a crime committed inside a school. He also urged Duterte to be more careful with her statement, adding, bago naman bumitaw ng salita, dapat isipin niya muna ang kanyang sasabihin. The remarks came after Duterte said the tragedy exposed the government's failure to recognize the importance of intelligence gathering before lives are lost. Di ba? Basag na naman si Sara Duterte kay Tulfo. Hindi kanya nag-isip. Anong koneksyon? Tama. May koneksyon mga kababayan. Yung impluensya ng kanyang mga pinagsasabi sa ating mga kabataan, pati ng kanyang tatay, na natingala yung masamang pag-uugali. Yung culture of death, culture of hate, culture of violence mula sa kanila mismo na mag-ama. Kaya kung titingnan natin, si Sara Duterte mismo ang may pinakang may sala sa pagguho ng moralidad ng ating bansa. Ang kanyang mga marahas na retorika, pagbabanta ng assassination, direkta mga kababayan na pagpapakita ng kultura ng dahas, pati yung pakikipagsabuatan na sabi niya may kinontrata na niya kung papatay. Imagine that. Yan mismo yung sinasabi ng dalawang kabataan nag-uusap-usap kung paano sila re-respect doon sa mga sabing ng bully sa kanila. You see? So ito nagbunga ngayon ng trahedya sa mga paaralan tulad na nangyari po sa Tacloban. So makikita natin ang koneksyon ng mga salita ni Sara Duterte sa nangyari pong marahas na shooting incident dito sa Tacloban City. Ang DDS, culture at brand ng takot. So ang ugali po ni Sara na mahilig po magbanta ng patayan at magsalita tungkol po sa bloodbath, galing lang po sa DDS style ng tatay niya. So ano yung binibigay na mensahe nito sa ating lipunan? Na ayos lang po gumamit ng dahas para makuha ang gusto mo. So nandyan yung epekto sa ating mga kabataan at normalisasyon sa paggamit ng baril. Kapag ang isang mataas na opisyal mga kababayan ay normal na kung magsalita tungkol sa pagpatay, nawawala na rin po ng takot yung ating mga kabataan. So ang nangyaring pamamaril mga kababayan doon sa Tacloban City, kung saan ang isang minor de edad gumamit ng baril, resulta po siya ng lipunan na nasanay sa balita ng patayan at paggamit ng dahas ng armas. Tapos nandyan pa yung kanyang paninisi. Imbes mga kababayan na mag-isip ng solusyon. So bilang pong dating kalihim ng DepEd, dapat sana modelo siya ng kapayapaan sa mga estudyante.
Pero sa halip na tumulong na ayusin ang kultura ng kabataan, ginamit pa ni Sara ang trahedya para atakin yung ating gobyerno tungkol sa intelligence gathering. Kaya sinupalpal mga kababayan ni Montulfo. Ano ang koneksyon? Then sinagot naman ito ng Palasyo Malacanang na ang mga sangkot anyang mga estudyante, hindi mga terorista. Mali yung natitingala ng ating mga kabataan kay Sara Duterte. Yun lang pagmumura niya mga kababayan. Napakamaling halimbawa ang kanyang pinapakita sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na sa ating mga kabataan. Sa kilos at sa kanyang mga pananalita. Sa kanyang mga press conferences, madalas magmura at magwala si Sara laban sa ating pamahalaan. Hindi po ito ang inaasahang asal sa isang pangalawang pangulo ng ating bansa. Nagbanta pa siya kay Senador Amy Marcos na kung hindi daw titigil sa pang-atake sa kanya, hukayin niya yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Imagine that. Then comes now yung ini-imagine niya na pugutan ng ulo yung ating Pangulo. Si Lisa Marcos pinagbantaan, yung ating Pangulo si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez na ipapapatay. At nag-contact na daw siya ng hitman, no joke pa. Alam nating lahat yan at party siya ng Articles of Impeachment. Number 1 sa Articles of Impeachment. So kahit sinabi po ni Sara na conditional lang daw yung kanyang pagbabanta, kinumpirma mga kababayan ng NBI na ito ay isang aktibo at planadong kriminal na sabuatan. Lumabas din sa mga investigasyon na ang mga hinala ang hitmen ay bahagi ng kanyang sariling security detail. Kaya importante mga kababayan yung guilty verdict sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi malagang akbang ito, mga kababayan, para tuldukan, tapusin yung culture of impunity o ang kawalan ng parusa sa mga makapangyarihan na gumagawa ng mga ganito na mga pagbabanta. So bilang isang abogado at nanumpa sa ating konstitusyon, ang ginawang pag-amin ni Sara Duterte sa pagkuha ng isang hitman, hindi lamang po lantarang paglabag sa ating batas, kundi isang pag-atake po sa rule of law. Ang kanyang depensa po na conditional threat ay isa pong pambabastos sa kanyang sinumpaang tungkulin sa mata ng batas. Ang pakikipagsabuatan para pumatay ng kapwa ay isa na pong krimen. Seryoso po siya at dapat walang puwang sa isang sibilisadong lipunan mga kababayan. So winasak niya po ang integrity ng Office of the Vice President at ng kanyang propesyon sa pagiging utak ng isang kriminal na sabuatan. So kailangan nating ituwid mga kababayan ang nawalang civility sa ating bansa. Ang kanyang pananalita ay hindi lamang bulgar. Ito po ay isang kababuyan sa isang naging DepEd Secretary. Imagine that. Na sana ay dapat nagtuturo mga kababayan ng tamang asal sa ating mga kabataan. Nilason po ng ganitong diskurso ang ating bansa. So ang pagpapanagot sa kanya mga kababayan, ang magpapabalik sa moralidad na nawala noong panahon ng rehimeng Duterte. So kailangang ituro ang pagpapahalaga sa buhay mga kababayan. Kapag napatunayang guilty at naitama ng batas ang pag-uugali ng mga Duterte, muling matututunan ng ating mga mamamayang Filipino, lalo na mga kababayan ng ating mga kabataan, na ang buhay ng bawat tao ay mahalaga at hindi dapat dinadaan po sa sindak, baril o patayan ang mga problema. So ang hatol na guilty kay Sara Duterte, hindi lang po siya parusa sa isang kriminal na sabuatan. Ito po yung tanging paraan mga kababayan upang bawiin ng mga Pilipino ang nawalang moralidad. Itakwil ang kultura ng DDS na kill, kill, kill. At muling ituro sa ating mga kabataan na ang buhay po ng isang tao ay banal at mahalaga. So panahon na mga kababayan na bawat isa sa atin ay magtulong-tulong para maibalik ang tamang pag-uugali ng bawat Filipino at iwaksi
ang culture of hate, culture of violence, culture of death, and culture of impunity. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, tinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binebenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nito po ni Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, naka-base siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, live sa FB. Every Sunday po, 7 o'clock in the evening Philippine time.